Ayan, dito tayo mga kababayan, unahin natin itong palasyo no ni Yussi Claire Castro sa press con kasi mga kababayan kay Yussi Claire Castro at sa palasyo na kung saan ay nabisto po si Sara no. Alam niyo mga kababayan, ganito po kasi ang nangyayari diyan. No, ang isda po talaga mga kababayan ay nahuhuli po 'yan sa bibig. No, nahuhuli po ang isda sa bibig, hindi po sa buntot. Ma'am Phoebe Capilio, hello po sa diyan, ma'am. Like po tayong lahat, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo. So ngayon, mga kababayan, ito po yung unahin natin, yung sa palasyo na kung saan po ay in-interview po kasi, mga kababayan, sa press con. Press con po ito ha, mga kababayan ng palasyo, na kung saan ay inamin po ng palasyo na halos lahat po ng Duterte ay may banta kay PBBM. Na sa madaling salita, hawak pala ng palasyo lahat ng ebidensya mula sa pagbabanta ni Digong, ni Baste at ni Sara. So, mga kababayan, wala talagang takas si Sara dito at itong pagbabanta ni Digong, ni Baste at ni Sara, mga kababayan, ang magdiin kay Sara dito sa impeachment. Patay ka diha. So ito po mga kababayan, pakinggan natin itong interview kay Yussi Claire Castro sa press con ng Malacanang na nabisto si Sara. Ito po, nako po, patay si Sara talaga dito. Talagang sineryoso ni PBBM. Mga kababayan, sineryoso talaga ni PBBM, mga kababayan, itong ito. Hi, Yusek. Good afternoon. Balikan ko lang po ng kaunti yung naging panayam kay Mayor Baste Duterte sa Dahig kung saan sinabi niya nga po that the goal of the impeachment was to prevent the Vice President from running in the 2028 bid. Sinabi niya rin po in that interview na 3 taon daw pong pinagplanuhan o kampanya itong impeachment para talaga hindi raw po makatakbo si Vice President. Ano pong response ng palasyo sa ganitong akusasyon na So kung narinig nyo mga kababayan, ang itinanong kasi nung reporter ay tatlong taon na daw itong pinagplanuhan ng palasyo ang impeachment ni Sara para si Sara daw ay hindi makatakbo pagka-presidente sa 2028. Ayan, Mama Marites Mos ni hello po. So 3 taon na daw itong pinagplanuhan ni PBBM, no? Ang impeachment para kay Sara, para si Sara daw ay hindi makatakbo pagka-presidente sa 2028. So ngayon, sinagot po ito ng palasyo. Tingnan nyo mga kababayan, mabibisto po dito si Baste at si Sara na nagsisinungaling sila at talagang gawa-gawa na lang talaga ang kanilang mga sinasabi or sa madaling salita, paninira na lang talaga kay Pangulong Bongbong Marcos yung ginawa nila. Para panlinlang na lang talaga sa mga DDS na bobo at tanga. Pakinggan natin. matagal pong pinagplanuhan? 3 years pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente? Sabi niya po, simula nung nagkaroon, most likely, sabi niya, 3 years itong ginawang campaign para ma-impeach si Vice President. Kaya nga, ibig sabihin, pagkapanalo pa lang niya ng pagka-Vice Presidente, pinaplano na ng Vice Presidente yung tumakbong presidente? Ayan. Ganun yung lumalabas. Kasi pinagpaplanuhan na siya para hindi siya makatakbo. Kaya nga, di ba, mga kababayan? Kaya nga dito nabibisto talaga ang kasinungalingan ng mga Duterte, especially kay Sara, kay Basti at kay Pulong. Ito sila, sama-sama na yan, pareho lang statement ng mga yan. So dito mga kababayan, nabibisto sila. Bakit? Kung 3 years nga naman or 3 taon ang pinagplanuhan ni PBBM yan. So, 4 na taon pa lang na panunungkulan nila. So ibig sabihin, kung 3 taon, so pagkapanalo ni Sara, pinaplano na agad ni Sara na tatakbo siyang presidente? Di ba mga kababayan? Kung 3 taon, so 2022, 23, 24, 25, 26, 4 years pa lang. So pagkapanalo pala ni Sara noong 2022, nagplano na pala agad siya na tatakbong presidente. So ibig sabihin, halatang gahaman talaga. So halatang halata na gusto talagang agawin ni Sara ang posisyon ni PBBM. At sa madaling salita, totoo talaga ang term sharing na hiningi ni Duterte kay BBM na hindi pumayag si BBM sa salitang term sharing. 'Di ba? After 3 years, pababain si PBBM at si Sara ang ipapalit. Ito na, nabisto na mga kababayan.
huli mismo sa bibig ni Baste, ni Sara at ni Pulong yung kasinungalingan na 3 taon na daw pinagplanuhan ang impeachment. So, parang baliktad yata. Parang baliktad yata, mga kababayan. Ano daw? 3 taon pinagplanuhan? Ipagkakaalam ko, sila ang may plano kay PBBM na pabagsakin. At sila ang may plano na maisog rally. Diba? Kung naalala nyo, mga kababayan, no? Sila po ang may plano niyan na pabagsakin ang administrasyong Marcos. Si Digo nga ang nangulo dyan sa maisog rally. Kaya nga rally-rally sila dyan at tinatawag nilang maisog. At ang sabi nga ni Digong, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. O tapos ngayon, si PBBM na ang may plano, samantalang sila yung bumabanat at nagbabanta na panis. Ito na, bistado ng Malacanang. Ha? Pakinggan nyo, mga kababayan. Kaya ito, mga kababayan, ang rason na talagang hindi talaga pwedeng anuhin lang ni PBBM, palagpasin ang mga ganitong bagay. Kasi mga kababayan, binabaliktad talaga ng mga Duterte. Si PBBM daw ang may planong pa-impeach si Sara o ang mga Duterte ang may planong ipatanggal si PBBM. Kasi si Digong ang may sabi, nanawagan pa nga siya sa military. Gusto nyo ipakita ko ang video na ang sabi ni Digong, kayo mga military, mga pulis, papayag ba kayo na may presidente tayong adik? Ito papanood ko sa inyo Wait lang Ito mga kababayan, ngayon, alam nyo, mabibisto talaga sila, mga kababayan. Mabibisto talaga ang kasinungalingan ng mga Duterte. Ito, Digong, maisog, rally, BBM, adik. Ito mga kababayan. Wait lang lakasan ko. Pagdayo ang palupo. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niya, kagamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong mga yan. That's why, sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos, mga noon, ngayong presidente na, mga natin ang presidente. Ngayong mga military, alam ninyo yan? Layo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may adik kayo na presidente, puta. Ayan, narinig nyo mga kababayan. Ngayon, paano nasabi ni Baste at ni Sara at ni Pulong at ng mga Duterte na 3 years nang pinagplanuhan ang impeachment ni Sara? Samantalang sila ang nagplano at bumuo ng tinatawag na maisog rally na palpak at hindi tumalab or hindi tinangkilik ng mga bobong DDS, kaya natigil. Kung naalala ninyo noon, unang sigaw nila, her follicle test. Pangalawa, adik si BBM, pati si Aimee umakyat. Hindi umipik ang her follicle test. Hindi umipik ang adik ang presidente. Kasi bakit? Habang nagsalita si Digong, pag-interview pagkabukas, ang sabi, wala ako sinabing ganun. Adik ang presidente, wala akong sinabing ganun. Tinanggi. So mga kababayan, palpak. Doon pa lang pumalpak agad. Kaya nga hanggang Leyte lang yun hanggang Cebu. Tapos pagdating sa Cebu, sabi niya si Lagdameo, tumulo ang sipon, palatandaan daw na adik. So doon, hanggang doon na lang, mga kababayan, wala nang nangyari sa maisog rally nila kasi palpak. Hindi kinagat Tapos ngayon, nag-rally ang INC para sabihing marami sila, sumakay sila sa rally ng INC. Umakyat si Aimee at sinabing, bata pa kami ni Bongbong, adik na si Bongbong. So, hindi na namang kinagat. Pagkatapos dun, yun na namang may colon cancer. Tapos na hospital. Tapos nasa sa St. Luke's. Tapos namatay. Tapos ngayon, may colostomy bag. Tapos cancer. Walang effect. Nagpa-her follicle test na naman. Pagkatapos ng her follicle test, hindi na naman umipik. Ayun.
Nagrally-rally na naman sila. Tapos sinamahan ng INC na kung saan ang pinaglalaban ng INC si Marcoleta. Pero ang ginawa, sinakya ng mga DDS. Hindi naman sila kasali. So eto ngayon mga kababayan, ang pagkabisto na sinasabing 3 taon na daw pinagplanuhan. 3 taon? Ano to? Continue. Pero kung alam pala nila na 3 taon na itong pinagpaplanuhan, kung totoo yung kanyang sinasabi, dahil wala tayong nakikitang anumang ebidensya, kung totoo man ito, di sana mas naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggamit ng kanyang confidential funds. Tama. At hindi rin naabuso ang mga pondo patungkol sa mga ghost vouchers. Babalik tayo ulit sa ghost vouchers, ghost food packs, na nakita ng COA. Di ba? Doon nyo yan. Mga DDS, i-realize ninyong mabuti yan. Ma'am Jocelyn Flores, hello po. No, isipin ninyong mabuti. Kung maniniwala kayo na 3 taong pinagplanuhan ang impeachment ni Sara ayon kay Baste, so edi sana nag-ingat si Sara sa confidential fund niya na hindi mabisto. Edi sana walang 19,000 ghost student. Edi sana walang 5 billion halaga ng mga relief goods na nabulok. Edi sana walang mga classroom na natingga. Edi sana hindi palpak. Edi sana alam ni Sara ang nangyari sa laptop sa DepEd. Edi sana hindi si Sara gumawa ng peking resibo sa EFP or sa military. Di ba? Yun ang katanungan ngayon mga kababayan. Kung talagang 3 taon na itong pinagplanuhan, bakit hindi sila nag-ingat sa confidential fund nila at bakit nabisto sila ng mga kakamping? Kung 3 taon na pala itong pinagplanuhan, edi sana, wala sana si Sarang gala-gala, edi sana nag-ayos sana si Sara para siya pa rin ang manatiling tatakbong presidente sa 2028. Edi sana, kung 3 taon itong pinagplanuhan ng impeachment ni Sara, bakit ang aga-aga ni Sara nagdeklara? Edi dapat nagdeklara siya noong ano pa lang, pagkapanalo pa lang niya. Bakit nagdeklara siya ngayon na 2026? Kita nyo mga kababayan. Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Diba? Kasi definitely mai-issue sa kanya to kung balak niya palang tumakbo. Pagka panalo pa lang ng Vice Presidente, ay balak na pala niyang tumakbo pagka-presidente. Diba? Kung ganun pala, 3 taong pinagplanuhan, edi sana si Sara nag-ingat. Diba? Kung 3 taon na palang itong pinagplanuhan ang impeachment ni Sara, edi si Sara, hindi daw na niya hahayaang masilip siya sa paggamit niya ng confidential fund na mali-mali. Edi sana, kung 3 taon na pala siyang pinagplanuhan ng i-impeach, bakit niya hinahayaang lumabas ang pangalang Mary Grace Piatos at hindi nga niya mapalipaliwanag? Edi sana, may masagot na sana niya kung sino si Mary Grace Piatos. Bakit hindi niya masagot-sagot? Bakit hinahayaan niyang mabulgar ang pamimeke nila ng resibo? Kung alam pala ni Sara na i-impeach siya. Kung alam pala ni Sara at alam pala ni Baste na 3 taon itong pinagplanuhan, bakit hinahayaan niyang mabisto si Mary Grace Piatos? Di ba? Mamiras Channel, hello po. Like po tayo mga kababayan. Kung 3 taon na pala itong pinagplanuhan, bakit hinahayaan ni Sara na makalkal ang amlak niya? Kung 3 taon na pala itong pinagplanuhan, bakit wala siyang aksyon kay Trillanes? Si Trillanes naman ang punot dulo nag-umpisa niyan. Continue. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. Tama. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin
at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Julie Bakit? Villar, hello po. Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado. Follow up lang din po still kay Mayor Baste. Lumabas po kasi yung sa issue ng Romanov po, di ba? But it can be referenced pa. pala na as early as 2024, si Davao City Mayor Baste Duterte ang unang nagsabi ng about sa mga Romanovs. Ito pa mga kababayan. Isa pa yan sa sinasabi. Ang defense team kasi ni Sara, nagbitbit ng panlaban na hindi daw magbanta si Sara kay PBBM, kay Lisa at kay Martin kung hindi daw narinig ng dalawang abogadong nagsulsul kay Sara ang salitang Romanian. Ngayon, mga kababayan, balikan natin ang history. Saan ba nag-umpisa ang awayan ni BBM at ni Sara? Di ba yung rally nila sa Davao na sinabihan ni BBM na bangag at adik tapos tumawa si Sara, nagalit si Lisa? Saan ba nag-umpisa? Di ba doon yon yung sinabi ni Digong na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, meron ng adik ang ating presidente. Sabi niya. Di ba doon nag-umpisa ang galit ni Lisa na imbis na sawayin ni Sara si Digong, tinawanan niya. Kasi ang sabi ni Sara, yung bangag kasi sa Bisaya, butas. Oo. Sa Tagalog kasi ang bangag, baliw. So kaya daw siya natawa. Kaya nung nagpa-interview si Lisa kay Katunying, sabi ni Lisa, bad shot ako dyan. Pero bago si Lisa nagpa-interview, ilang buwan pa yung nakalipas, siguro mga 1 to 2 months pa yun bago nagpa-interview si Lisa. Natapos na ang rally nilang maisog sa Davao. Na which is, yun yung time na sinabi din ni Baste ang Romanov. No? Na bago sinabi ni Baste, pagkatapos ni Digong mag-speech sa stage, bumaba si Digong, si Baste ang pumalit ang sabi. Meron lang akong paalala sa ating presidente bago siya matulog. Isipin niya mabuti si Mussolini at si Romanov. So, mga kababayan, ang nirason kasi ng defense ni Sara, si Lisa daw ang nagbigkas ng Romanov. Kaya daw si Sara na trigger, kaya meron na siyang kinausap na assassin na kapag siya namatay, patayin si Lisa, si Martin at si BBM. Samantala mga kababayan, mas nauna pa si Baste Duterte na nagbigkas ng Romanov. Ito pakinggan nyo mga kababayan. Nag-una po ang awayan ni Sara at ni BBM ng rally ni Digong sa Davao na binigkas ni Baste ang Romanov, yung masaker sa pamilyang Marcos. Sabi niya po in a Davao event, before you go to bed, think of the Romanovs, maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Pero this time, sa impeachment, ginagamit naman po ng camp ng Vice President yung Operation Romanov to justify yung statements that she made against the President. May any inconsistency po ba kayong nakikita in terms of using this Romanov reference? Yeah, tama ka, Tristan. Una na dinig ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. So unang narinig ang salitang Romanov sa bunganga ni Baste. Pagkasunod na interview ni Katunying, doon na nagsabi si Lisa, kung kaya nilang gawin niyang Romanov na yan, kaya ko ring tawagin ang mga Romanians. Kasi isipin yung mabuti, presidente asawa mo, ako first lady, first, sabi niya. So kung kaya nilang gawin yan na ipapatay kami at sirain ang administrasyong Marcos, kaya din naming gawin. Pero hindi ganun ang Pilipino Hindi tayo ganun So bakit si Sara na trigger? Bakit si Sara ngayon galit na galit at sabi niya, huwag kang mag-alala sa security ko, ma'am. May nakausap na ako. Pag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Martin at si BBM. Sabi niya. So bakit doon sa salita ni Lisa na kaya daw ipatawag ang mga Romanians, na-trigger si Sara. Pero doon sa sinabi ni Baste na meron lang akong message sa ating Pangulo. Just try to think of it bago siya matulog. Ang salitang Romanov at si Mussolini.
At yung 1987 na pinalayas kayo sa Malacanang. So nagbanta si Basti doon, hindi pa magkagalit si BBM at si Sara. So bakit si Sara nagalit sa binigkas ni Lisa at bakit hindi siya nagalit doon sa sinabi ni Basti? Kung hindi binigkas ni Basti ang Romanov, hindi rin sabihin ni Lisa na kung kaya nilang gawin yan, na ipapatay kami at sirain ang administrasyon ng asawa ko. Imagine, presidente ang asawa ko, first lady ako. Kaya ko ring ipatawag yung mga Romanian. Kadali-dali lang ipatawag yung Romanian na yan eh. Oh. So doon mga kababayan ay nabuking sila. Mas una si Basting nagbanta bago nagbigkas si Lisa. Bumawi lang si Lisa. Kasi ang sabi ni Lisa, kaya nilang ipatawag ang Romanov, gayahin ang Romanov, sirain ang administrasyon ng asawa ko. I-imagine niyo, presidente ako, kaya naming gawin. First lady ako, kaya naming gawin. Akala nila sila lang marunong yan. Kaya din namin yan, pero hindi tayo ganyan eh, kasi ang Pilipino hindi ganun eh. Yeah, sabi ni Lisa, dapat itigil na yan. Dapat magkasundo na lang at paunlarin ang ating bansa. Kaya bad shot ako dyan, sabi niya kay Sara. Doon kay Katunying. Oh, pakinggan natin na. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan. Actually, sinimulan ito ni dating Pangulo Duterte. Sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Si Sara. vice-presidente. Oh. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Oh, di ba? Kaya makikita natin kung bakit walang ebidensya lumalabas sa ngayon ang vice-presidente patungkol sa grave threats or death threats na kanyang binanggit nung panahon ng siya ay matatawag na nagmura at nagbanta sa Pangulo. Dahil malamang ay hindi niya rin alam na itatanong siya sa kanya ito. At doon pa lang sa kanyang sagot ay wala siyang man lang binanggit. Oh. Kaya mga kababayan, yung sinabi ni Sara na ipapatay daw siya ni BBM, kaya siya na-trigger at nagbanta din siya at may kinausap siyang assassin, walang maipakitang ebidensya na may death threat sa kanya. Sa madaling salita, kasi nadala siya sa sulsol ng dalawang abogado. Sino ba yon? Yun yung abogadong butiki at abogadong tirador ng humba. Kasi sinusulsulan siya ng abogadong butiki, Inday. At ni abogadong tirador ng humba, Inday. Mag-ingat ka. Narinig namin sa bunganga galing ni Lisa na kaya daw ipatawag yung mga Romanians. Baka ipapatay kayo. Sabing ganyan. Pero hindi inisip ni Sara na bago ba nagbigkas si Lisa, hindi ba nabigkas ni Bastian? Mas nauna si Baste. Gumanti lang si Lisa. So ngayon, ang sakit ni Sara, mahilig siyang makinig sa sulsol. Yeah? Kay attorning butike at kay attorning tirador ng humba. Yeah? Yung dalawang attorney na yan, at yung vlogger na si Maui, yun yung nagsulsul kay Sara. Diba? So ngayon, kasi nga ito si attorning tirador ng humba, mahilig kasi magbasa yan ng mga mga kwento nung unang kapanahunan kasi nga ang utak niyan ay aktivista yan eh. Aktivista talaga yan si Baklang Barbie. Oo, si Baklang Barney. Aktivista talaga yan noon pa man. Kaya nga lumayas ng Pilipinas yan eh kasi mula nung tinira niya si Amy. Sabi nga ni John Vic, kaya nga lumayas ng Pilipinas yan kasi natakot siyang ipapatay ni Amy Marcos kasi binira niya. Kaya doon nag-aral sa Amerika. Sinabi ni John Vic yan mismo. Kasi aktivista na talaga yan si Rocky. Isa si Rocky dyan sa nagsulsul kay Sara na Inday. Sinabi ni Lisa about sa Romanian. Ipapatay ka daw. Kaya si Sara na-trigger. Pero hindi inisip ni Sara na si Baste ang nag-una at si Digong ang unang nagbanta kay BBM. Sabi nga ni Lisa, andun ka, kaharap ka, ang tatay mo, binaboy ang partner mo na presidente at vice-presidente ka, wala ka man lang ginawa, tumawa ka pa. Kaya doon na bad shot si Lisa.
Ang tanong ngayon, sino ang unang nagbigkas ng Romanov? Si Lisa ba o si Baste? Bakit ngayon ang inirason ng defense ni Sara ay si Lisa daw ang nagbanta sa kanya? Sa salitang Romanov. Ayan na. Pero si Baste pala ang nauna. At sabi nga ni Jose Claire Castro, actually, si Digong unang nagbanta, sinundan ni Baste, pumangatlo si Sara. Halos lahat sila ay nagbanta kay PBBM. So ngayon, mga kababayan, hawak ng palasyo ang ebidensyang pagbabanta nila. Kaya mga kababayan, hindi makatakas si Sara. Madidiin siya. Pag nadiin si Sara, hindi talaga makakalusot. Kung may anomalya man, walang lusutan. Meron siyang confidential fund, meron siyang disallowance sa COA, at talagang hindi makakalusot kung may anomalya man. Sabi nga ni Amy yan, mga kababayan. Ulitin ko, pakinggan nyo. Ayan, Then siya lumalabas sa ngayon, ang Vice Presidente patungkol sa grave threats or death threats na kanyang binanggit nung panahon ng siya ay matatawag na nagmura at nagbanta sa Pangulo. Dahil malamang ay hindi niya rin alam na itatanong siya sa kanya ito. At doon pa lang sa kanyang sagot ay wala siyang man lang binanggit at tungkol sa siguradong or konkretong ebidensya tungkol sa death threats. So, with that, mahihirapan siyang i-prove ang death threats at wag lang mag-resort to making up another documents. Diba? Narinig nyo mga kababayan? Yun po yun. Sa madaling salita, hawak ng palasyo lahat ng ebidensya at pruweba mula nung nagbanta si Digong at nanawagan ng kodita sa mga military at pulis. Anong sabi ni Digong? Kayo mga military. Unang sabi niya, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Kayo mga military, hahayaan nyo ba? Alam nyo yan Sa Malacanang, PNP, alam nyo yan na may presidente teng adik putang inang yan. Sabi niya. So nanawagan siya ng kudita at revolusyon. Iyon pagbabanta yun ni Digong. Sumunod, mga kababayan, ay ito na si Baste. Pakita ko sa inyo bukod doon sa pagsabi ni Digong ng revolusyon at kudita sa panawagan ng PNP, ito sumunod si Baste. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think So yon, nakita nyo na. Mas nauna silang nagbanta sa salitang Romanov bago pa mabigkas ni Lisa. Ang sabi kasi ni Lisa, di ba sinabi ni Baste yan at di ba sinabi ni Digong na mag-revolusyon, mag-kudita at nanawagan siya sa military, PNP at sa mga nasa Malacanang. Tapos sumigunda si Baste about sa Romanov. So, sumagot ngayon si Lisa. Pakinggan nyo Ito. Lisa Marcos. Katunying. Ayan mga kababayan. Kumusta kayo ni VP Sat? Ayan. Mrs. President, tawa ko. Ganun ba? Tanong mo sa isang cabinet secretary kung nag-attend ako ng isang cabinet meeting. I think the only, when Bong was inaugurated July, his birthday was September. Yes. Wala naman pong alam na time, di ba? So sabi ko, can I just go in without Bong? I stayed for 1 minute. All I said was, hi everyone. I just want to invite you to Bong's birthday. It's a surprise
Pero akong nahiya, umalis na. That's it. That's the first and only time. Look like a Mrs. Lahat ng mga appointments ngayon ay ina-attribute po sa inyo. Kayo daw po ang nag-a-appoint. If I'm in charge, bata sila bagay. Sila bagay. Actually, mga kababayan, dito sa mga aligasyon kasi nila kay Lisa, lahat daw ng mga trabahante or papasok na gabinete sa Malacanang ay dadaan kay Lisa. Natural. Bakit? Siya advisor ni BBM eh. Ikaw advisor ng Pangulo. Hindi ka mag-a-advise. Malamang dadaan talaga sa'yo kung sino yung ipapasok mo. Advisor siya eh. I'm not a hypocrite. May departure time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangang. Kumuna ko. No reaction. So, Yan yun. Yan yung nag-umpisa na yan. Noong sumakay si BBM at si Lisa ng eroplano at sinabihan ni Sara na, wow, you look so beautiful today. Sabi ni Lisa, hindi, mukha akong bangag. Kasi yung time na yon, morning yon. Nung gabi, sinabihan na ni Digong na bangag si BBM, tumawa si Sara. Kaya nga, di ba, nung paalis sila, mag-asawa nung sumakay sa eroplano, hindi niya pinansin si Sara, ni Lisa. Sabi ni Sara, you look so beautiful today. Sabi ni Lisa, hindi, mukha akong bangag. Sabi niya. Oh, doon siya naasar. Di ba? Oh. hindi, bangag. Oh, una-una kayo magsabing bangag, tapos ngayon sumagot ang asawa na mukha kaming bangag, nagagalit kayo. Oh, edi dapat sinaway ninyo. Oh, tapos ngayon sasabihin niyo binantaan ang buhay ninyo. Kayo yung unang nagbantay. Sinabihan niyo Romanov, sinabihan niyo ng kudita, sinabihan niyo ng revolusyon. Edi ngayon inasar din kayo ni Lisa. Hindi ako maganda, mukha akong bangag. Oh, tapos ngayon naasar si Sara. Oh, 'di ba? He said I said that the bangag is the word of the day. No reaction. So yun, then after that, I slapped her. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. I'm not a hypocrite. Yeah. Yan yon. Alam nga naman magbababa siya ng level. Ano yon? Tatanggapin na lang niya na sasabihan yung asawa niyang bangag? Eh di syempre, sabayan mo rin yung pang-aasar nila. Hindi ako maganda, mukha akong bangag. Oh, bangag bangag. Word of the day, bangag. O, kaya sabi daw ni BBM, behave, kasi nandyan si Sara. Ay, hindi wrong person. O, syempre, asawa ka, hayaan mo lang ganon. Kahit sino naman po. Diba? Oo. Tapos ngayon, sasabihin ni Liz, ni Sara na may threat sa kanya. Sila, pamilya niya unang ng threat.